pagkakaalala ko sa People Power One, ito yung parang naging isang culmination ng galit ng mamamayan sa Rehimeng Marcos. Estudyante ako noon ng Bigo Filipino Students. Nung marinig namin yung sa radyo, nagulat kami. Kami sa LPS noon, dinawagan na lumarga, sumabay, lumahok. Kaya nga ang isang maaalala kong pangyayari noon, yung mula sa Intramuros ang chapter ng LPS sa Lyceum, Magpuwa, mga kalapit na lugar ay nagmarcha. Mula sa Iilan, dumami ng dumami. Sumalubong yung maraming estudyante sa Top Avenue. Ito ay sa Stop and Shop. Libo-libo na yan, nagmarcha. Kaya nung nakarating kami ng Cubao, yung mga ilang po na tao na nagsimula ng marcha na may dalang flag ng LPS, na iisa yun, dumami ng dumami, no? Papuntang Cubao. Yung ibang chapter ng bayan dyan, na may mga malapit sa gate ng Krame, no? Nagsasalita, yung trompa nasa tricycle, no? Tapos later, kita mo dyan sila Butsakino, yung mga ano na, halo-halo na yan, no? Yung February 25 ng gabi, 25, yung bayan, persa ng bayan, ng bagong alyansa ng Makabayan ay nagtipon sa Espanya, nagmarcha ng Malacanang. Ito nagsasali na papalitan na ang araw at dilim, mga alas 6, alas 7. Ang tensyon ng buong Mindiola ni Garda Recto, no? Nakahanda ang kami noon para sa anong posibleng reaksyon ng mga Marines na nagbabantay sa tulay ng Mindiola. Pero later, malalaman namin, kaya palang tagal nang nasa harap ng parang walang nangyayari. Dahil nakikipagnegosasyon na yung CO ng Marines, kina Father Joe Dixon, kina Elmer Mercado, at iba pang mga leader para sa posibleng pagpayag, pagsuko, pagbigay. At yung pagmarcha na yun ng bayan papuntang Mindiola, hindi hindi marcha na kami-kami lang, no? Dahil yung paligid ng Mindiola na nahinog ng kilusang protesta, maraming mga organisado, marami dyan sa panahong first quarter storm, nandiyan na, naglabasan sa paligid. Ang hindi ko makakalimutan dyan palagi yung pagdadaang ka sa lateral building. Recto bago kumanto ng Ligarda, isang lumang building halos katapat ng San Sebastian. May mga tao dyan naglalagdag ng mga kung ano lang placards, may nakatali na pagkain pababa. Later, ng gabing yun, maririnig namin sa radyo na si dating Senador Ernesto Maceda na nag-a-announce at nagbabanta at tingin ko ay paninira, pananakot sa persa ng bayan na pag may nangyari daw paguluhan sa Mindiola, kung saan nadudulo ng bayan, ay pananagutan ng bayan, no, ng kaliwa. Pero hindi yun ang intensyon, no, ng pagpunta ng bayan doon. Yun ay isang bahagi ng isang malaking EDSA. Sa panahon na yun, ang EDSA ay hindi na sa EDSA Krame Aguinaldo. Dahil ang panahon na yun, nung pumutok na yung EDSA yan, ang EDSA ay ang buong Pilipinas, no? Kaya yung mga pagtingin na pagtangkang i-isolate, no, yung kaliwa sa panahon ng nagaganap yung people power na tinatawag, ay hindi totoo dahil labas sa Cubao, sa Krame Aguinaldo, ang EDSA ay nasa Cebu, Central Luzon, Bicol. Nung nanawagan kasi ang bayan ng isang pambansang pagkilos at sa ibang mga lugar, ang chapter ng bayan ay nagdaos ng welgang bayan. Kasabay nung EDSA na nagaganap dito sa Kamaynilaan. At ang karamihan ng persa ng mga mamamayan na sa ibang lugar, pinangunahan ng bayan. Pinangunahan ng bayan. Kahit si Kore ay nasa Cebu, nung panahon na yan, at alam niya ni Congressman Cuenco, nandun siya sa Cebu, ang nangunguna sa protesta, bayan. Ang gusto kong idiin doon, yung EDSA bilang naging lugar ng pagtagpo ng galit ng publiko laban sa diktadurang Marcos,
ay hindi parang iniluwal ng basta-basta. No? Ang mahalagang makita rito, yung buong proseso at dulo yung buong proseso bago umabot sa EDSA 1 ay isang serye ng mga pakikibaka, pagkilos ng mamamayan na nilahukan, pinangunahan, sinamahan ng mga tinatawag na pambansa demokratikong pwersa.